Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Katambay Mano po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan nyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, ay maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, yung tinatawag po ng Vice President na garbage in, garbage out, at yung isang tinatawag na na hari daw ng mga aso. Yan po ang tawag daw po diyan. Ngayon po kasama po yung pinaka-reyna naman. Yung reyna naman daw po, yung tinatawag na attack dog. Sila po ngayon hindi naman po magkasama, pero kinukuhanan niya po ngayon ng sinasabi niyang content. Kinontent niya po. Para po yata itong content na ito po yata yung sinasabing pangkontra po sa kumakalat po na pinasabog ni Maharlika. Saan po? Yung drugs issue po na positive ang ikinamatay po ni Tantoco. Ito na po yata yung mga tambay. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil po, dinadala po ngayon ng tinatawag na attack dog. Yan po ang tawag dyan ng karamihan, attack dog. Dinadaan po, saan po? Corruption. Pilit po nilang ginagawang magnanakaw, kurap, mamamatay tao ang dating Pangulong Duterte. At sino po ang nagsasabi? Ito pong mga matitindi po ang kredibilidad sa bansa, mga tambay. Ito po, magaling po ito. Ubod ng galing po, mga kababayan. At napakahusay po magbintang, mga kababayan. Sila, pakinggan po natin. At ito po ay pinakakalat naman po nila ngayon. Ayaw po ipakalat yung nangyayari po sa Beverly Hills, ang naging resulta po ng pagkamatay ng bilyonaryo na si Tantoco. Dito niya po dinadala yata ngayon, mga kababayan. Pakinggan po natin at komentuhan natin. Yeah, we're talking of money trail, mga clear. Travel. I don't know how they're paying Kaufman, we'll talk about more later on sa ICC. They seem to have a lot of resources. What is your information understanding on that, and how is this relevant dun sa impeachment trial without, making a prejudicial statement dun sa proceedings that could come in the coming days? I agree. Ito yung pinakang controversial issue or article dun sa impeachment. Ito yung kumaga game changer. I believe pagka nailabas ito, magugulantang, lalo na yung mga moderates, yung mga bukas pa ang pag-iisip. Of course, yung mga hardcore Duterte followers, hindi na yan. Oo naman, pag hardcore, mga clear, kahit nagnakaw, hindi ko na sasabi nagnakaw. Kahit nagnakaw, mga kaklear, sa totoo lang, papalakpak pa. Sige, pakita lang natin, mga kaklear. Pakita lang natin na nasaan na ba siya. Wait. Ito. Pinakita ko na sa inyo to. Kaya lang baka may mga bago dito. Pakita ko na to. Baka may mga bago Hardcore. Siguro yung mga bilib na bilib. Mga clear. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Diba? Kita nyo? Umamin na nagnakaw, harap-harap ang umamin korap siya, pero nagpalakpakan pang tao. Ulit. I hate corruption. Hindi ako... Okay na yun, I hate corruption. Pwede kang pumalakpak doon Nakita niyo po kung paano siraan po si dating Pangulong Duterte. Umamin po ng korupsyon, ubos na raw po. Nasaan po yung mga patotoo, Yusek, na tinatawag na garbage in, garbage out? Nasaan po? Nagsalita po ng korupsyon, inamin. Wala naman po kayong sinasabi kung ano yung mga kinurap. Anong mga ahensya ng gobyerno ang kinurap niya. Hindi po katulad ng Pangulong Marcos ngayon. Hindi niyo po sinasabi. Siya po ang Pangulo ngayon. Napakaraming ahensya ng gobyerno na korap. Lalong-lalo po yung 2025 national budget na 241 billion. Pinirmahan po ng Pangulo. Hindi po ba ito korap? Nagtatanong lang si Kamanong. At yung flood control, 1 billion a day mahigit ang ginastos natin. Sa flood control na natapos na daw po nila, 5,500 flood control. Nasaan po yon? Hindi po ba parte ng corruption yon? Meron po basihan. May basihan po ang taong bayan, nakikita po. At yung Maharlika Investment Fund na pinasok mong negosyo o investment ng pamahalaan,
sa pangunguna po ng Pangulo na pinirmahan niya para maging batas. Kamusta na po ba yon? Hindi po ba parte ng corruption yon? Yusek, garbage in, garbage out. At yung pera sa PhilHealth, paglipat, hindi po ba parte ng corruption yon? PDIC, di ba? GSIS, SSS, at marami pang iba. Hindi po ba parte ng corruption yon? Ginto sa Central Bank, hindi po ba parte ng corruption yon? At yung mga tagong yaman ng Marcos, 18 bank account sa buong mundo, yan po ang pumuputok sa international news. At meron pang pumutok na hindi bababa sa 350 tons of gold na nakatago raw po ill-gotten wealth sa Hong Kong. Yan daw ay pumuputok din sa international news. Hindi po ba? At nagkakahalaga daw po yan ng $100 billion. Hindi po ba corruption yan? Ngayon, si dating Pangulong Duterte, nagsalita lang na siya'y corrupt, pero ubos na. Alam naman natin, si dating Pangulong Duterte ay mabiro. Kung talagang siya'y corrupt, napakarami nyo nang sinabi kung ano kinurap niya. Hindi puro sasalita lang. Ganyan magsalita si dating Pangulong Duterte, maboka. Hindi po ba? Pero, ito, problema. Ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. O, di ba? O, di ba? O, ito pa mga kaklira. Ito na. Kumbaga, siya na umamin. Pero may hardcore eh. Okay lang na nagnanakaw, nagpapalakpakan pa. Yung sinabi ko kanina, sabi ko, i-connect ko. O, ito pa, mga kaklir. Alam nyo na rin to. O, from the Organized Crime and Corruption Reporting Project. O, di ba? Nanalo? Nanalo si dating Pangulong Duterte. O, most, daw siya, Person of the Year Award. Bakit siya naging Person of the Year Award? Points out and recognizes the people, particularly most politicians who did the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption schemes. Oh, so nanalo siya, people of the, 2017, former President of the Philippines was named as the most corrupt person of the year responsible for the 1,000 extrajudicial cases and various violations of human rights. Diba? Di po ba noong 2017, napakaraming naninira sa kanya, halos kauupo pa lang niyang presidente. Di po ba? Nahandyan po ang dilawan, pink, di po ba? Makakaliwa, liberal, kasama pa si Reza, at kasama pa si Vice President, dating Vice President Leni. Lahat po sila. Hindi po ba sinisiraan ang dating Pangulong Duterte? Pati sa international, gamit po si Maria Ressa. Hindi po ba? Lahat ginamit po nila, pati social media. Di ba? Lahat ng platform para lang po siraan si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? 6 na taong pinababagsak si dating Pangulong Duterte. Pero ang nakita ng taong bayan, trabaho. Nakita ang trabaho. Kay dami-daming nagawa. Build. Ngayon po, ano po nakita natin sa pamahalaan ngayon, 3 taon? Sige nga. Yusek, dinadaan lang po tayo sa sa website para po masiraan ng dating Pangulong Duterte. Para po palabasin na ito'y corrupt, mamamatay tao. Nakita nyo po? Sila rin na nagpakalat niyan. Yang human rights na napakaraming natsugi, more than 30,000 daw po. Nasaan yun? Ni hindi nga sila makapag-produce. Di po ba? Ang totoong maraming natsugi, panahon ni De Lima. Nung siya'y DOJ Secretary, sa panahon ni Pinoy, mahigit 85,000 ang natsugi po. Record po yan. Di po ba? Kaya po masyado po nilang itinutwist. Grabe po ang ginagawa nilang paninira. Puro lang po paninira, mga kababayan. Hindi po ba? Dinadaan ka lang sa websites, sa salita ni dating Pangulong Duterte, kinukuhanan mo ng corruption yung salita.
pero wala ka naman ipinakikita kung ano yung mga kinurap, anong mga ahensya. Hindi katulad ngayon, napakarami mong nakikita. Inililipat ang pera ng taong bayan, mga proyekto, natatapos, ginagastos ng bilyon-bilyon, walang maipakita. Tinatangay ng hangin, ng baha, ang mga proyekto. Hindi po ba? Ituloy po natin ang paninira, mga kababayan. Corruption, core, sama siya. Pero yung mga diehard, yung mga talagang walang pake kung nagnakaw, walang pake kung pumatay, yun sila. At yung gustong linisin ang nangyari dito, gustong mabigyan ng hustisya ang dapat dito, galit pa sa'yo. Talaga magagalit sa'yo. Yusek. Yusek eh. Pero wala ka nakikitang korupsyon sa gobyerno. Sa bagay, hindi ka naman kasi talaga tunay na Yusek. Ikaw yata, inilagay yata dyan para lang maging attack dog. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi talagang magagalit sa inyo ang taong bayan dahil nakita ng taong bayan ang nangyayari sa gobyerno. Tapos yung isinusuka mo na, ikinain mo pa. Dahil po yan, nung hindi pa po Pangulo yan, ang dating Pangulong Duterte, lahat po sila, pati si Trillanes, grabe pong batikusin yan. Kaya nga po natatawag yata kayong aso. Dahil yung mga sinusukan nyo nung araw, kinakain nyo po ngayon. Kaya nga aso tawag. Di po ba aso rin ang tawag daw kay Trillanes? At lalong-lalo aso rin ang tawag daw dito kay Attack Dog. Mga kabayan, yan po ang bansag po ngayon dyan. Di umano. Ibang klase ito si Yusek. Yusek ka pa, pero one-sided. Duterte lang ang hinahanapan ng korupsyon. Pero saan kumukuha? Sa salita ni dating Pangulong Duterte. Saan kumukuha? Sa website. Ayaw tuntunin ang mga ninakaw kung ano yung mga partikular na pinagnanakaw. Saan kumuha ng pera at ninakaw si dating Pangulong Duterte? Anong ahensya? Gumawa ba ito ng budget na mga blankong budget para nakawin ni dating Pangulong Duterte? Ganun po ba? At gumawa po ba ito ng mga proyekto katulad ng mga flood control na tinangay ng baha at hangin para maging korupsyon? At gumawa rin po ba ito ng Maharlika Investment Fund na bilyon-bilyon ang inilagay ng taong bayan na pera para lang nakawin ni dating Pangulong Duterte? At nagbenta po ba ito ng isang damukal na ginto sa Central Bank para nakawin ni dating Pangulong Duterte? Ganun po ba, Yusek? Hindi po tangat bobo mga Pilipino. Huwag niyo pong ilihis ang issue. Ang issue po talaga ay yung nasa Beverly Hills. Yung po ngayon ang issue nasa Beverly Hills. Ito po ba ang inyong pansangga? Pangsangga po ba ito sa issue para maitwist? Para po maitwist ang issue sa Beverly Hills? Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Tapos ang ginagamit nyo pa, isa ring aso. Aso sa aso para mapaniwala ang inyong mga followers na ang mga Duterte ang masama. At kukuhanan nyo ng figure ang mga aaso rin? Hindi kaya? Ikaw pa sinisiraan. Diba? Hindi nila nakikita to at hindi nila ito kinokontent ang kakaklir. Ito mga ganitong klaseng pag-amin na pagpatay, pagnakaw, yung mga DDS, yung mga nagmamarunong, hindi nila ito kinokontent. Diba? Totoo po yan, Tony, nung minura nga po ni Duterte ang Diyos, nagtawa ng pa mga tao, yeah, meron tayo dyan, may Cervantes. Totoo. Diba? So, tuloy tayo kay ano. Wait, saan na yun? Anuhin lang po natin, minura daw po ni dating Paul Duterte Diyos. Totoo yun, di ba? Dahil lang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, iba ang Diyos niya sa Diyos niyo. Hindi po ba? Iba ang Diyos niyo sa Diyos niya. Kasi kaya niya sinabi yon, kasi ito man naninira sa kanya. Di po ba? Nagbabanal-banalan. Di po ba? Nagbabanal-banalan. Kala mo mga santo.
Dahil pati po nga karamihan, marami pong naninira rin sa kanyang mga madre, mga pare. Nagpapakasanto. Kaya nga sinasabi niya rin doon, iba ang Diyos nyo eh, kaya minumura niya. Minumura niya yung Diyos nila. Yung sa kanya iba. Iba ang Diyos niya. Ang Diyos niya hindi katulad nila. Mapagbalat kayo. Nagbabanal-banalan. Hindi po ba? Nagbabanal-banalan. Nagmamalinis. Akala mong sila yung mga totoo. Kaya nga namura niya yung mga Diyos nila. Dahil siya, yung Diyos niya, hindi ganon. Iba ang Diyos niya. Matuwid. Di po ba? Oops. Yan. Sabihin nila, nagbibiro. O yun naman, sabihin na naman nila, nagbibiro, di ba? Kasi tuloy tayo dito. Wala na babago ng isip nila. They will always find a reason to explain everything and justify kung bakit ginawa yun. But for the moderates, ito yung labanan ng impeachment. It's the battle for the moderates. And all this time kasi, ang mga Dutertes, they projected. Siguro ako yung packaging nila. Sounds from the horse's mouth. Mismong siya umamin na corrupt siya. Meron pa meron pa siya sinabi dito eh. Maliban dito. Diba? Marami. Yan po mga tabay. Pinagkukunan niya po ngayon ng content niya talaga si Antonio Trillanes na hindi na po ito pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ni hindi nga nanalong mayor. Ilang beses tumakbo senador, talo. Tumakbong vice president, talo. Mayor na lang ang tinakbo, talo. Anong kredibilidad ng isang Antonio Trillanes ang paniniwalaan mo? Isinusuka na ng taong bayan. At sa tingin nyo si Trillanes, walang ninakaw ito? Napakarami pa pong paninira ang ginagawa po nito ngayon. At kinukuhanan po nila ngayon. Dahil nakita po natin, magkakasama po sila ngayon. Ayan. At alam din naman natin ito si Haydarian. Ibang klase rin po ito pagdating sa mga Duterte. Hindi po ba? Hindi po ba grupo ito ng mga CPP? NDF? Hindi kaya? At kasama rin yata isang abogado riyan. Hindi kaya? Mga kababayan, ano makukuha natin kay Trillanes? Kahit ano mga paninira niya. Di ba? Pati nga pera sa droga, isinasangkot na rin si dating Pangulong Duterte. Di po ba? Nakita niyo po, itinutwist po nila. Kaya ito pong tinatawag na attack dog, mga tamay, garbage in, garbage out ng Vice President. Talagang lahat na po gagawin nila. Dahil ipit na po sila. Lahat po ng nakikita ng taong bayan sa kanila, pilit po nilang itinutwist. Dinadala po nila ang issue na ang mga pamilya Duterte ang korap. Pati po si Trillanes. Lahat po sila. Lahat ng grupo na yan. Nandiyan sila Dilima. Kaya nga nakalaya lahat yan eh. Di ba? Nakalaya lahat ang involved sa pulburon. Nagsama-sama na po sila. Hindi po ba? Yan po ba kukunan ng taong bayan na maniniwala tayo sa kanila? Anong kredibilidad meron ng mga ito? Sige nga. Napakabait nga lang ni dating Pangulong Duterte. Nung panahon niya, hindi niya lahat ito ipinakulong. Dinaan niya sa proseso ng batas. Hindi niya tinutukan lahat ng mga nagkasala sa bayan. Nagtrabaho siya na nagtrabaho. Pati yung korupsyon nung kanyang pinalitang administrasyon, hindi niya ito pinulitika dahil hindi siya makapagtatrabaho ng maayos. Pero itong mga ito, akala mo kay lilinis, naglingkod ng napakahabang panahon. Ano po ang nangyari sa atin? Sa kanila po may nangyari. Nagsiyaman po sila. Si Trillanes ay pangkaraniwang sundalo lamang. Ngayon po ba, pangkaraniwan po ba siya ngayon? Mahirap po ba ngayon si Trillanes na pangkaraniwang sundalo na nagrebelyon sa gobyerno, nakulong, nabigyan lang na amnestiya ng gobyerno, nabigyan ng parol ni Pinoy, pero ngayon ubod ng yaman yata nung maging senador ng ilang term. Pero may history pa po yan. Yung kinukuhanan po ng content ng isang reyna daw po ng attack dog di umano, mga tama. Ito po ang history ni Trillanes eh.
Kaya daw po dumami ang pera niyan. At isinisisi po yan sa dating Pangulong Duterte, mga tambay. Pero sila po, lalong-lalo po yung problema sa West Philippine Sea. Sa panahon po ni Pinoy yan. At kasama po kung naalala nyo po dyan, si Trillanes, hindi po ba? Napakarami pong issue na ilang beses naglabas-pasok, nakikipag-usap sa China. Hindi po ba? Kinwestiyon pa nga yan ni dating Senador Enrile nung siya pa ay Senate President. Di ba kinwestiyon? Hindi ka naman ambassador, pero punta ng China. Pero bakit po siya punta ng China? Ito po yun. Mga kababayan, nawalan po tayo ng isla. Mga kababayan, ito po. Ipinatunayan po ito na isang general. Si General Parlarde yata. Parlarde, kung hindi po ako nagkakamali. Ito po, panoorin po natin mga tamay. At kasama po sila Paquito Ochoa. Mga kababayan, sila po yata ang maraming naging pera. Kaya dapat po ito po ang silipin ng mga pera nito. Dahil ang binebenta po nito ay Pilipinas. Pilipinas po ang binebenta nito. Pero bilib na bilib po rito yung garbage in, garbage out. Kasi magkakaisa po sila. Hindi po ba? Pakinggan po natin to si General Parlarde sa West Philippine Sea. Ko po ay nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito. Zambales, Mindoro, Palawan. Lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea. 2013, 2014, 2015. Walang kasing laki pa lang ng basketball court ang reclamation doon. Ni-report na namin ito kasi nakuha na namin ng picture ito. Hindi nila ina-actionan. 3 months, 4 months, 5 months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila ina-actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, ito na nga, mga military structures na yung nandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon nagsimulang malaman ng taong bayan na mayroon palang nangyayaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Paquito Ochoa yung mga lupa. Wow. So he earned from it. Oh yes, definitely. Ibinenta pala tayo. Dapat tayo ngayon sasabihin nila ang traidor yung Pangulong Duterte administration nito. No, I'm sorry. Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko kasi alam nila totoo ito. Ang daming sundalo nakakatos. Nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito. Zambales, Mindoro, Palawan. Lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea. Nakita nyo po mga tambay, yung panahon po nila, Trillanes, ilang beses po nagpunta sa China yan. Hindi po ba? Grabe po ang ginawa nila nung panahon nila. Pero hindi po ito ibinabalita. Never. Kung gaano kaya karami naging pera nila. Grupo po nila ito. Ilang beses nagpunta ng China. Si Trillanes. Tapos po ang ating po mga isla, nakapagtambak pa sila, nakapagbenta pa sila ng mga quarry, mga lupa natin ginagamit ng mga incheck para tambakan ang pag-aari ng Pilipinas. Pero isinisisi po sa mga Duterte. Ganyan po katindi sila. Gamit po ang media. Nakita nyo po, pati po ang USEC ngayon. Grabing manira. Pero ang totoong mga magnanakaw, hindi kaya sila-sila. Sila-silang mga nagsasalita ngayon. Ang tunay na magnanakaw, hindi kaya. At yung pinagtatrabahuhan ng USEC, hindi po ba magnanakaw yun? Hindi po ba? Ito po, hindi po ito ibinabalita rin po mga tambay ni USEC, yung sa flood control. Ito po, sila-sila rin po. Ito rin po, pati po ang Senate President, sinabi po. Pero wala po nakikitang korupsyon ng USEC. Sa dating Pangulong Duterte lang. Ito po, pakinggan po natin.
mismo sa kanila, administrasyon. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The budget of the agriculture sector as a whole is 181 billion. The budget for flood control, an item in the DPWH budget, is 255 billion. It's bigger than the budget of the DSWD. It's bigger than the budget of the Department of National Defense. The only department the flood control item in the DPWH budget beats would be DepEd, DPWH itself, DOH, and DILG. The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. May I ask why that cap was... Yan, hindi po ba ibabalita ni Yusek yan, mga tambay? Pinakamalaking po ang nalagay po sa flood control. Na-overwhelm lang daw po tayo, sabi ng Pangulo. Na-overwhelm lang daw po tayo. Nahandyan daw po flood control. Ginastusan po yung napalaking pondo. Biggest ng pinaka-biggest na pondo. Yusek, hindi nyo po ba ibabalita yan? Wala po bang korupsyon yan? Mga Duterte lang po nagsalita. Nagsalita lang dating Pangulong Duterte na siya daw po'y korap at inubos niya na. Pero wala po kayong maipakita na katulad nito. Ang nagsasalita pa mismo ay Senate President. Yung figure ng pera, napakalaki ng ginastos. Pinondo. Pero nasaan po, Yusek? Wala po bang korupsyon ito? Sariwang-sariwa pa po ito. Nung nakaraang zona lang po ito. Wala pong naipakita. Doon sa pinakamaraming pera na inilagay na pondo. Yusek, kamusta na po? At ito po yung pinakakatiwalaan at kinukuhanan ng isa pa. Nagbenta po ng mga lupa, nakuhanan tayo ng isla. Mismo sa Pilipinas pa kinukuha ang lupa ng mga incheck, ng mga Chino para itambak po doon sa kinuha nilang isla. Tingnan nyo po, pinagkaperahan pa. Yung isla, nakuha na at gumawa pa ng ibang isla, sa atin pa rin kinuha ang lupa. Talagang matindi itong mga ito. Pero wala po silang yaw-yaw dyan. Gaano karami pong pera ang nakuha nila dyan. Sa panahon po ni Trillanes, gaano karaming pera. Ngayon po, sa panahon po ng binagoong Pilipinas, gaano kaya kalaking pera naman na nakukuha nila sa pera ng bayan. Mga kababayan, sino po ba talaga ang tunay na korap sa ating bansa? Grabe. At itong klase na ito, tingnan po natin, ito rin po'y kumakalat sa social media. Yung sanay na sanay po sa tanim, yung tanim ebidensya, tanim witness, bayad witness. Di ba? Pumutok po kay Risa Hontiversyan. Nauna po si Trillanes dyan na nagtatanim at nagbabayad ng mga witness para lang po sabihin na si dating Pangulong Duterte ay unang-una po ay siya po yung sa pulburon. Nilalagay nila ang issue sa pulburon at napakarami dito sinasabing chinugi. Ito po mga tama, yung isang testigo ni Trillanes na kumalas. Kalat na kalat po ito. Pakinggan po natin ang kanilang style. By the DBM and or the DBCC, if indeed we put a premium on agriculture. Nawala po. Isang dali lang po. Anuhin ko lang po. Ito pong isa. Sir, and our country is an agricultural economy. The president is still the DA secretary. Nawala na po pala isa mga tambay. Meron pa po isa nakakalimutan ko lang po Di po ba? Yan, yan po mga tambay. Nawala na po Hanapin na lang natin sa susunod. Meron din po pumutok na issue dyan di ba? Yung tanim ebidensya. Bayad. Kung natatandaan nyo yan. Kumalat po yan Di po ba?
Si Trillanes din po umigawa niyan. At yung sinasabi sila Las Cañas, sila Matobato, di po ba nakita ni alias Rene yan? Nakita niya yan? Si alias Rene na ginagamit din po ni Trillanes, saan niya po nakita yan? Yung kay alias Rene. Doon po sa kondo. Nagkita-kita sila ron. Hindi po ba yung ginagamit sa ICC? Ganyan po sila katindi. Systematic. Magaling po sila. Systematic po. Gamit po ang pera ng bayan yata. Kaya nga po kaya po sila magkakasabwat Hindi kaya. Sila De Lima, di umano. Trillanes, si Hontiveros. Mga kabayan, kasama yata ang makakaliwang grupo. At kasama pa yata ngayon ang tinatawag na garbage in, garbage out. Sila Conti, yung grupo nila. Hindi po ba mga kabayan? Sila po yun. Yung mga may issue ng droga, nakalaya. Ngayon ang bansa natin, grabe po ang issue po ng pulburon ngayon. Laganap sa buong Pilipinas. Mga kababayan, ano po masasabi natin dito mga tambay? Yung ginagawa po nilang grabing paninira. Tapos, paniniwalain nila ang taong bayan. Paniniwalain nila mga followers nila. Yun po ang lagi ko sinasabi. Ang naniniwala na lang po sa mga tao na ito, mga bobo, tanga, at nagpapakagago po dahil po sa pakinabang. Katulad po itong mga tao na ito, malalaki po yata ang pakinabang nito. Hindi kaya? Malaki ang mga pakinabang nito? Hindi kaya? Sila Haydaria na yan? Yung tinatawag na aso at yung tinatawag na aso rin, mga kaubayan, gaano kaya kalaki yata ang mga pakinabang nito mga ito? Di umano. Para po maging bulag, pipi at bingi. Sila po ang tunay yata na salot ng lipunan. Hindi kaya? Tapos, itinutwist mo lang para lahat ng issue sa inyo matabunan. Ginagawa nyo ang mga Duterte. Di po ba? Dahil sa dami rin kasi na nakabangga ng Duterte, isa na po dyan ang makakaliwa. Nabangga niya po yan Ang mga oligarko, nabangga niya yan. Mga galit po sa kanya, karamihan dyan. Lalo-lalo mga kaliwa. Lalo-lalo po mga korap na mga politiko. Galit na galit po sa kanya yan. Dahil hirap po silang magnakaw nung panahon niya ng 6 na taon. Hirap. Kaya nga napakaraming proyektong nagawa ang dating Pangulong Duterte. Dahil po, less ang korupsyon. Ngayon po ba, mismo po, sila lahat may issue ng korupsyon. Less po ba ang korupsyon ngayon? Mukhang hindi. Bupay ang korupsyon yata ngayon. Kaya po ang ginagawa po nilang proyekto para mapagtakpan ang issue po nila, korupsyon, droga, at pamumulitika. Ang pasasamain po nila, Duterte lamang. Para lahat ito'y mapagtakpan. Pati po ang issue ng pulburon ng First Lady. Kailangan po yata nilang pagtakpan. Duterte pa rin ang gamit. Puro Duterte para mapagtakpan. Pero lahat po ng baho, sa kanila po yun. At lumalabas at naaamoy at sumasambulat na sa buong bansa at buong mundo. Buong mundo po ngayon ang nakakaalam na ang inilabas po ngayon, lalong-lalo po yung resulta ng pulburon doon po sa mga magkakasama, kasama ang First Lady. Hindi po ba sa Beverly Hills? Kaya kailangan po nila itwist yan at hanapan para po mapagtakpan at hindi po kumalat ng kumalat yung issue na yan. Kailangan po nila kasi patayin yan. Patayin nila agad ang issue para po kasi hindi masama sa SONA. Kasi po, hindi po ba? Baka nga arborin pa rin ng Pangulo yan di ba? Dahil pupunta sa Amerika yun Hindi kaya? Baka isa sa arborin yan ng Pangulo dahil makikita sila ni Trump. Hindi kaya? Kaya lang nahuli na po ang lahat dahil lumabas na po ang balita na positive. Hindi po ba? Kaya lang,
Kailangan gumamit ng ibang taktika, mga tambay. Ano po ang taktika? Sa mga Duterte. Sino po ngayon ang bago? Mga tambay, dahil panis na po ngayon ang sabongero. Si Trillanes naman po. Binubuhay na naman nila si Trillanes. Na si Trillanes po ay napakatindi po ang kredibilidad nitong tao na ito. Isang pangkaraniwang sundalo, nagrebelyon. Ngayon po, anong klase na po ngayon tao ito, mga tambay? Hindi kaya ito ang isang damukal na pera na nasa vault? Hindi naman niya po ilalagay sa bangko, lalo sa Pilipinas ang pera nito. Hindi kaya? Hindi kaya nasa kanyang malalaking vault? At hindi kaya siya yung napakaraming itinatagong kayamanan din na ginagawa rin ng mga politikong korap na ang pera ay nasa ibang bansa? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kabayan. Yan po ngayon ang ini-issue po ng tinatawag pong attack dog na kinoronahan po ni Atty. Guanzon. Si Atty. Guanzon po ang nagkorona ng pagiging attack dog ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President. Yan po ngayon ang kanyang pinakakalat po at kinukuhanan po ng credible na mga impormasyon at talagang may dignidad at dapat paniwalaan po ng mga Pilipino ayon sa kanya si Trillanes. Dahil po ang kinuhanan po nila na figure, ang pananalita ni dating Pangulong Duterte at yung mga website na nagsasabing corrupt daw po si dating Pangulong Duterte na wala naman po silang maipakita na katulad po ng nakikita natin at nakikita natin mismo. Sila po ang nagbubunyag ng mga korupsyon yata nila, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Celona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong mga tulong na pinagkakalob. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At muli po mga tambay, humihiling po ang inyong katambay na pagsama-samahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Napakarami pong nagpapabagsak. Siyempre po, gumagawa ng masama. Ay sana po maingatan po sila mga kabayan. Lalong-lalo po ang Vice President at lalong-lalo din po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po sana ang kanyang buhay at malayo po sa kasamaan, sa trahedya at siyempre po sa kanyang sakit ay malagpasan po sana niya at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis mga kabayan. Isama po natin sa ating mga dasal. Muli po mga tambay, paalam po muna. Maraming salamat po. Happy weekends. Bye-bye. Ingat-ingat po.